Iimbitahan ko sila sa birthday mo para ipamukha at ipakilala sa kanila kung sino ang taong yurak-yurakan at apakan nila, galit na bigkas ni Mommy. Hindi ko tuloy napigilan ang mapangiwi. Grabe naman kasi ang ginamit niyang salita. Napakalalim. Kilala niyo po ba sila, Mom? Nagtataka kong tanong. Napansin kong saglit na nanahimik si Mommy bago nito tinitigan si Daddy. Mabilis lang naman iyan. Padalhan ng invitation letter, tiyak dadalo ang mga iyan, baliwalang sagot ni Daddy. Inubos niya ang isang tasang kape sa harap niya bago siya tumayo. Maghanda na kayo. Ipapasyal natin si Brianna ngayong araw, muling bigkas ni Daddy at naglakad na siya palabas ng dining area. Nagtatanong ang mga matang napatitig ako kay Mommy. Balak niyang ipag-shopping tayong lahat. If decide to the limit kaya add to cart mo lahat ng gusto mo mamaya. Excited na bigkas ni Mommy na kaagad ko namang ikinangiti. Hindi ako interesado sa mga mabibili sa mall pero mas interesado ako na makakagala ako kasama sila. Family bonding namin ito kaya alam kong masaya ito. Paalis na kami nang bigla namang dumating si Butter. Nagulat pa ako nang pagkababa niya pa lang ng kotse, mabilis siyang naglakad palapit sa akin at nakipag-beso. Nagtataka man sa kinikilos niya, hinayaan ko na lang. Baka maganda ang gising kaya biglang nagbabait-baitan. Hello, Cos. Dumaan ako kanina sa bahay niyo, wala ka daw kaya dumiretso na ako dito, nakangiti niyang bigkas. In fairness ha, wala sa mukha niya ang kamalditahan na laging nakaguhit nitong mga nakaraang araw. Saka ano daw? Cos. Cousin. Aba-aba ano kaya ang nakain ng babaeng ito? Sumabay ako kay Jaylord. Idinaan niya muna ako dito sa bahay bago siya pumasok ng opisina, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Mukha naman siyang nakikipagbati sa akin, kaya sino ba naman para i-reject siya, diba? Aalis kayo, tanong niya. Kaagad akong tumango. Lahat kami. Mamasyal. Gusto mong sumama, nakangiti kong tanong. Saglit pa itong nag-isip bago sumagot. May klase ako mamayang 10:00 eh. Pero pwede naman umabsent bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi. Kaya pala bumabagsak dahil ganito lang kabilis sa kanya ang umabsent. Sa bagay, ako din naman, ilang araw ng absent. Kung sa katamaran sa pagpasok sa school mukhang nahawa niya na ako. Pwede naman siguro excuse muna. Ako nga din ilang araw ng absent dahil dito sa paa ko eh, nakangiti kong sagot sa kanya. Nagulat naman ako dahil bigla na lang siyang nakipag-high five sa akin. Parang tuwang-tuwa pa siya. Sa wakas meron na din akong kapareho sa angkan natin, tuwang-tuwa niyang bigkas. Hinawakan niya pa ako sa aking kamay at hinila niya na ako papunta sa kotse. Tita, saang mall po ba? Sa akin na lang sasabay si Brianna. Convoy na lang, paalam niya pa kay Mommy. Kaagad naman pumayag sila Mommy sa nais ni Butter. Sang-ayon din sila na sumama si Butter sa amin. Mukhang mabait naman itong si Butter dahil kung hindi marahil siya pagkatiwalaan nila Mommy na sumabay ako sa kanya. Gusto mong matutong mag-drive? Tamang-tama, magkapit-bahay lang tayo. Pwede kitang turuan kapag wala tayong pasok sa school, muling bigkas niya habang nasa biyahe. Nakasunod kami sa kotse kung saan nakasakay sila Mommy at Daddy at ang 3 ko pang mga nakakabatang kapatid. Hindi nakasama ang kakambal kong si Brian dahil hindi daw siya pwedeng umabsent ngayong araw. Sa likod naman namin ay ang mga bodyguards. Panatag ang loob ko kahit hindi maganda ang naging experience ko sa Butter na ito. Magpapaalam muna ako kay Jayrd kapag papayag siya, digi ako. Pero kung hindi wala tayong magagawa, sagot ko naman. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglaang pag-ismid niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Papayag iyon. Kapag hindi siya pumayag, di gawin nating pasekreto. Problema ba iyan, bigkas niya. Hindi ko na sinagot ang suggestion niya dahil nakarating na kami ng mall. Naging abala ang mga sumunod na sandali. Ipinamili ako nila Mommy at Daddy ng mga gamit na kakailanganin ko daw. Noong una todo tanggi pa ako dahil kung totoosin kumpleto naman na talaga ako sa gamit. Sabi naman nila, ang mga damit pwede ko daw ilagay na lang sa kwarto ng bahay para may magamit ako kung sakaling doon kami matulog ni Jaylord. Hinayaan ko na lang baka magtampo pa ang mga magulang ko. Ito daw kasi ang pinakaunang pagkakataon na ipinag-shopping nila ako pagkalipas ng halos 14 na taon kaya walang lugar ang pagtanggi.
Si Butter todo support naman na akala mo mag-best friend kami dahil very vocal siya kung bagay ba sa akin or hindi ang isang bagay na gustong bilihin nila mommy at daddy. Ang ending, talagang nag-enjoy ako sa pamamasyal at shopping namin. I'm tired na, reklamo ng bunso kong kapatid na si Fiona habang nakaupo kami dito sa loob ng restaurant. Kakatapos lang namin kumain at kaagad kong napansin na mukhang pagod na ang mga kapatid ko. Ganoon din si Draniel at Mirabella. Wala na ba kayong ibang bibilhin? I think we need to go home na lang. Sa bahay na natin itutuloy ang bonding natin, sagot naman ni Daddy. Kaagad naman umiling si Butter. Tito, pwede po bang dito na lang muna kami? Uwi din kaagad muna kami. Remember, may isang bagay pa na hindi nabili si Brianna. Mga make-ups at malaki ang maitulong ko sa kanya tungkol sa bagay na iyan, nakangiti niyang wika. Magpupoprotesta pa sana ako dahil pagod na din ako pero mukhang itong si Butter marami pang natirang energy. Sa huli pumayag din si Daddy basta sa isang kondisyon. Umuwi kaagad kami bago dumilim. Bago kami iniwan nila mommy at daddy dito sa mall, takot na bilin ang natanggap ni Butter sa mga magulang ko. Puro opo lang naman ang naging sagot niya para siguro wala nang dahilan para hindi ako payagan nila mommy at daddy na magpaiwan dito sa mall kasama siya. Ito ang gamitin mong pambayad sa lahat ng gusto mong bilihin anak, bigkas ni mommy sa akin, sabay abot sa akin ng isang card. Kagaya iyon sa card na ibinigay ni Jaylord sa akin kaya kaagad kong tinanggihan. Meron na po akong ganyan mom. Binigyan din ako ni Jaylord ng ganyan, sagot ko sabay iling. Iba iyong sa kanya, iba naman itong sa amin. Sige na anak. Napagod kaagad ang mga kapatid mo kaya mauna na kami. Mag-ingat kayo, bigkas ni mommy. Yumakap at humalik muna sa akin ang buo kong pamilya bago nila ako iniwanan kay Butter na noon ay halata sa mukha ang excitement. Saan tayo unang pupunta? Mga damit, bag, sapatos at ilang pirasong jewelry pa lang ang nabili mo Brianna. Kulang na kulang pa iyon, bigkas ni Butter at muli niya akong hinawakan sa kamay. Pumasok kami sa isang bautike na puro make-ups at mga pabango ang mga naka-display. Diretso kami sa istante ng mga make-up at iba pang mga beauty products. Gusto sana kitang dalhin sa salon kaya lang wala ng time. Since magaling naman ako sa mga ganitong bagay, ako ang bahala sa iyo, muling bigkas ni Butter sa akin. Nagmumukha tuloy siyang very supportive na pinsan. Bigla talaga siyang bumait eh. Parang biglang nagbago ang pananaw niya sa buhay. Baka na-realize niya na magpinsan kami at walang ibang magkampihan, kundi kami-kami lang na magkakapamilya. Nako, hindi ako sanay gumamit ng ganyan. Ni hindi nga ako marunong sagot ko kay Butter. Don't worry, may kilala akong magaling magturo kung paano maglagay ng make-ups at iba pang kolorete sa mukha. Pwede ko siyang kontakin para turuan ka. Bigkas niya habang isa-isang chine-check ang mga pampaganda na nasa harapan namin. May lumapit na din na isang sales associate sa amin para i-assist kami. Lahat ng itinuturo ni Butter, nilalagay kaagad iyon sa isang maliit na basket. Hinayaan ko na lang dahil alam kong hindi talaga ako mananalo sa pinsan kong ito. Well. Natuto ding lumabas ng lungga ang hampas lupa para maglustay ng pera ng pamilya namin. Ang kapal ng mukha mo talagang babae ka, kaagad akong napalingon ang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang kaagad na tumampad sa paningin ko ang stepmother ni Jaylord. Si Senyora Alexa at kasama niya si Monique. Kung mamalasin ka nga naman. Sa dinami-dami ng makakasalumuha mo dito sa mall, iyong taong ayaw pa talaga sa iyo ang makikita mo. Parang gusto ko na lang tuloy pagsisisihan kung bakit pumayag pa ako sa suggestion ni Butter na magpaiwan kami. Dapat talaga sumama na ako kina mommy na umuwi ng bahay kanina Kilala mo. Ikaw ang pinaparinggan, tanong naman sa akin ng nagtatakang si Butter. Kaagad naman akong tumango. Stepmom ni Jaylord at iyang kasama niyang babae siya ang gusto nilang mapangasawa ni Jaylord, pabulong kong sagot kay Butter. Kaagad ko tuloy napansin ang biglang pagbago ng templa ng kanyang mukha. Napalitan ng inis sabay halukip-kip. Pinsan ko ang pinaparingan mo matronang mukhang walang ligo. Tanong ni Butter kay Senyora Alexa na labis kong ikinagulat. Saan kaya kumukuha ng tapang itong pinsan ko? Parang gusto ko na tuloy siyang hangaan ngayon at magpaturo sa kanya kung paano maging matapang para labanan ang mga mapang-aping tao,
katulad ng mga babaeng nasa harapan namin. How dare you to say that? Ako, isang matrona. Sa ganda kong ito tatawagin mo akong ganyan? Baliw ka ba? Galit na sigaw naman ni Senyora Alexa. Mukhang hindi niya tanggap ang sinabi ni Butter sa kanya. Lumabas ang pagiging dragon at bigla na lang sinigawan si Butter. Naalarma tuloy ang ibang mga staff at ilang mga shoppers. Sino pa ba ang nandito? Hindi ba't ikaw lang naman ang kaharap namin at iyang babaeng kasama mong mukhang mangga, ayaw pa rin paawat na bigkas ni Butter. Sisitahin ko na sana siya para kumalma pero mabilis ang mga sumunod na sandali. Bigla na lang sumugod si Senyora Alexa kay Butter at akmang sasampalin niya sana ito. Kaya lang, mukhang sanay yata itong pinsan ko sa sakitan dahil mas mabilis siya. Nahawakan niya ang kamay ni Senyora Alexa at malakas na tinulak na siyang dahilan kaya nawalan ito ng balanse at tumama ang likod niya sa istante na may nakadisplay ng mga beauty products. Nabuwal iyon kaya kaagad na nagkalat ang mga naka-display sa sahig. Tulala naman ako sa aking nasaksihan. Sasaktan mo akong babae ka? Subukan mo lang at maghahalo talaga sa balat ang tinalupan, galit na bigkas ni Butter. Mukhang wala itong pakialam sa nagawa niya. Samantalang mabilis naman nakalapit ang iba pang mga staff para sana umawat sa kumusyon pero mabilis ang babaeng mukhang mangga si Monique pala. Susugod din sana kay Butter para siguro igante si Senyora Alexa pero mabilis siyang nasipa ni Butter sa tiyan. Napaaray ito sa sakit habang nanlisik ang mga mata sa galit. Sakto naman na dumating ang ilan sa mga security guards ng mall para na din umawat. Nagmumura at galit na galit si Senyora Alexa at Monique. Ilang beses din nilang binanggit na ihahabla daw kami. Ipapakulong daw kami kaya ang ending, imbes na mag-enjoy kami sa shopping sabay-sabay kaming dinala sa presento para magpaliwanag. Kaagad ko namang tinawagan si Jailord para magsumbong samantalang si Butter naman tinawagan ang kanyang Daddy Charles. Siya na din ang tumawag kay Mommy para ibalita ang nangyari sa aming dalawa sa mall. Hanggang sa nakarating kami ng presinto, walang ibang ginawa si Senyora Alexa, pati na din si Monique, kundi ang magpakawala ng mga malulutong na mura sa aming dalawa ni Butter. Si Butter naman walang ibang ginawa kundi irapan at isimiran ang dalawa. Palaban pa din talaga kahit na nandito na kami sa isang nakakatakot na sitwasyon. First time kong mapapulis kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Nakausap ko si Jailord kanina at ilang beses na nitong sinabi na huminahon daw ako. Sinabi ko na sa kanya na natatakot akong makulong pero inassure naman niya sa akin na hindi mangyayari iyon. Siya daw ang bahala. Alam na din niya na ang stepmother niya si Senyora Alexa ang dahilan kaya nagkagulo. Lumapit ba naman sa amin ni Butter at nagpakawala ng hindi katangap-tangap na pang-iinsulto. Kapag resbakan siya pa ang galit. Sa opisina kayo ni Hepe. Ang maunang manakit, hindi kami magdadalawang isip na ikulong. Bigkas ng isa sa mga pulis na humuli sa amin. Sa opisina talaga ni Hepe. Iyay ha. Sa bagay, kanina pa nagyayabang si Monique at Senyora Alexa na galing sila sa prominenteng pamilya. Hindi pwedeng hulihin kundi malalagot ang lahat. Kaming dalawa naman ni Butter tahimik lang na nakikiramdam. Sila ang ikulong nyo. Hindi magkakagulo kung hindi nila ininsulto ng sobra ang pinsan ko, bigkas ni Butter. Napatitig tuloy sa kanya ang pulis. Pinsan. Kaya pala pareho kayong walang breeding dahil magkadugo pala kayo. Ano ang ginagawa niyo sa mall kanina? Naglustay ng pera ng stepson ko, galit naman na bigkas ni Senyora Alexa. Napakabasa talaga ng bunganga ng babaeng ito. Ang laki ng inggit sa katawan stepson lang pala. Ano ngayon? Wala ka na doon. Bakit inggit ka? Kahit na mag-ubos pa kami ng milyones ngayong araw, wala kang magagawa. Palibhasa kasi hindi mo gets kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Kay tanda-tanda na wala pa rin kinatandaan, muling bulyaw ni Butter. Lalo tuloy nanlilisik ang mga mata ni Senyora Alexa sa galit. How wish na kagaya niya ako. Matapang at hindi pa sisindak. Hitsura pa lang kasi ni Senyora Alexa parang kakainan ng tao Ayaw niya pala na tinatawag siyang matanda. Feeling bata nga pala ang babaeng ito. How dare you to say that? Ako matanda? Hindi mo ba nakikita gaano ako kaalaga sa katawan ko para sabihan mo ako ng ganyan? Your parents failed para palakihin kang tama, galit na muling bigkas ni Senyora Alexa.
Talagang dinamay pa ang mga magulang ni Butter. Paano kaya kung malaman ito nila Tito Charles at Tita Francine? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Sa totoo lang nakakarindi na ang sagutan ng dalawa. Muling pumagitna ang isang pulis para patahimikin ang dalawa. Parating na daw ang hepe nila at ito na daw ang bahala kung ano ang magiging hatol sa aming lahat. Hintayin na lang natin ang lawyer natin. Ipapakulong ko ang dalawang iyan, galit na muling bigkas ni Senyora Alexa at dinuro na naman kami. Hindi pa rin siya tapos. Muli siyang inirapan ni Butter. Parang wala lang sa kanya ang pananakot ni Senyora Alexa. Heist, nasaan na ba si Jailord? Sabi niya papunta na siya. Natatakot ako baka marindi ang mga pulis na nakabantay sa amin at ikulong kami. Ayaw kong makulong. Tearshay us. Iyan ay kung kaya mo. Maghintay ka. Parating na ang mga daddy namin. Kung lawyer din lang ang kailangan para makulong ka, we will provide. Kahit 10 lawyers, lumuhod lang kayo sa harapan namin at humingi ng. Sorry, nakalabing bigkas ni Butter. Nandito na kami sa nakakatakot na sitwasyon pero ang tapang niya pa rin samantalang heto ako, nanginginig na sa takot. Hindi din ako makatingin ng diretso kay Monique at Senyora Alexa dahil baka bigla na lang bumuga ng apoy at masunog ako. Naunang dumating sila Andrew at Senyor Antonio Montenegro. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Andrew nang mapansin niya ang presensya ko. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Kung tutuusin, mabait naman talaga siya sa akin. Iyon nga lang, maldita talaga ang kanyang mommy Alexa. Mabuti na lang at hindi siya nagmana dito. Bea, bigkas ni Andrew sa akin. Akmang lalapit sana sa akin pero kaagad naman siyang tinawag ng kontra, bida niyang ina. Andrew! Ang hampas lupang iyan pa ba ang unahin mong kausapin kumpara sa akin na ina mo, galit niyang bigkas. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Andrew at lumapit sa kanyang ina. Samantalang nilapitan naman ni Senyor ang pulis na nakabantay sa amin. Ano pa ang ginagawa niyo? Ikulong niyo na ang dalawang iyan. Walang puwang ang mga magugulo at walang respeto na tao dito sa mundo, bigkas ni Senyor Antonio. Muli kong napansin ang pag-ismid ni Butter bago siya sumabat. Kung gusto niyong lumuha ng dugo mamaya, subukan niyo lang na ikulong kami. Matitikman niyo ang galit ng pamilya namin, galit na din na sabat ni Butter. Pinukol niya ulit ng masamang tingin sila Monique at Doña Alexa nakita ang pagmamalaki sa kanilang mga aura. Sir, hindi po pwedeng ikulong ang dalawa. Parating na din ang gwardiya ng dalawa, kaya hintayin na lang natin, bigkas ng pulis. Bakit kailangan pa ng guardian? Nasa tamang edad na sila at nasaktan ang asawa ko kanina, galit na sagot ni Senyor Antonio. Kaagad naman siyang sinaway ni Andrew. Matuto kasi kayo ng tamang manners para hindi kayo mapaaway. Hindi lahat ng tao kakaya-kayanin nyo lang, sabat naman ni Butter. Ikaw ang nanulak kanina. Nasaktan si tita dahil sa ginawa mo. Sinipa mo ako kaya ipapakulong ka talaga namin. Isasama namin ang hampas lupang babaeng iyan na nasa tabi mo. Galit na sabat naman ni Monique. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay ni Andrew. Matiim na tinitigan si Butter at mabilis na nilapitan. Kaagad naman napatayo ang pinsan ko. What? Naniwala ka kaagad sa nanay mong iskadalusa, nandidilat ang mga matang buwelta ni Butter kay Andrew. Magsorry ka kay mommy. Anak ako at hindi ko kayang tanggapin na may manakit sa nanay ko, nag-aapoy sa galit ang mga matang bigkas ni Andrew. Iiling-iling naman siyang tinitigan ni Butter bago itinulak. Umalis ka nga sa harapan ko, Mamas Boy. Huwag kang dumikit sa akin, baka mahawa ako sa pagiging Mamas Boy mo, nang insultong bigkas ni Butter kay Andrew. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Grabe na siya. Pinsan ko ba talaga itong si Butter? Bakit ang tapang niya? Wala siyang pinipiling tao na pwedeng awayin. Anong sabi mo? Hindi ako Mamas Boy. Bawiin mo iyang sinabi mo, miss, galit na bulyaw ni Andrew kay Butter. Mukhang tinamaan talaga ang ego niya sa sinabi ni Butter. Sa bagay, sino ba namang lalaki ang matutuwa kapag tawagin kang Mamas Boy? Lalo na kung pilit kang nagpapakamacho sa harap ng mga babae. Bakit ko babawiin? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kita susundin. Sariling interpretasyon ko iyan kaya wala ka nang magagawa. At ang nanay mong iyan, siya ang nag-umpisa ng gulo, kaya nandito kami sa ganitong sitwasyon.
Magsa-shopping lang kami kaya lang lumapit yung nanay mong atribida at kulang sa pansin. Heast! Halos pasigaw na bigkas ni Butter. Namumula na din ang mukha nito sa galit. Halatang naubos na din ang pasensya. Shut up! Who are you para pagsabihan mo ng ganyan ang mommy ko? Hindi mo siya kilala para insultuhin ng ganyan, galit din na bulyaw ni Andrew. Han sila magkakilala pero grabe kung magsagutan. Whatever. Lumayas ka nga sa harapan ko. Ang baho ng hininga mo, galit na bigkas ni Butter at painsulto nitong tinitigan si Andrew. Napansin kong kaagad na umangat ang isang palad ni Andrew para siguro saktan or sampalin si Butter pero kaagad na nakalapit ang pulis. Mabilis na umawat at pinalayo si Andrew sa galit na din na dalaga. Nagulat din ako sa ipinakitang ugali ni Andrew. Hindi ganito ang pagkakakilala ko kay Andrew. Hindi siya marunong makipag-away sa mga babae. Hindi siya bully at lalong wala akong nabalitaang maisinaktan siyang babae. Hinawakan ko si Butter at pinaupo sa tabi ko. Mabuti na lang at kaagad nang sumunod. Iyon nga lang, masama pa rin ang tingin na ipinupukol niya kay Andrew. Ramdam ko din ang pinipigil na. Galit sa buo nitong pagkatao. Andrew, tama na please. Hintayin lang natin na matapos ang investigasyon. Lalabas din ang katotohanan. Hintayin na lang natin si Jailord pati na din ang mga magulang ko, nakikiusap kong bigkas. Napansin kong nagulat si Andrew sa sinabi ko. Kapag mapatunayan na may kasalanan ang babaeng iyan sa nangyari kanina, hindi ako mangingimi na pati ikaw ay idamay sa asunto, bigkas ni Andrew sa akin. Hindi ko siya sinagot bagkos hinawakan ko si Butter. Akmang susugod na naman kasi Fine. Kung gusto mo pustahan pa Ang lalabas na may kasalanan magbabayad ng danyos. I think 10 million is enough para mabayaran ng dalawang babaeng iyan ang abala na binigay nila sa amin nang hahamon na bigkas ni Butter kay Andrew. Nakakainsultong tumawa naman sila Senyora Alexa at Senyor Antonio. Alam kong masyadong maliit talaga ang tingin nila sa amin. Para sa kanila isa kaming hampas lupa at walang kakayanan sa lahat ng bagay. Well, ano ba naman itong si Butter? 10 million kaagad? Hindi ba pwedeng mag-umpisa kami sa 1 million? Unang dumating si Jailord at ako kaagad ang nilapitan niya. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang kilos habang paulit-ulit niyang tinatanong sa akin kung nasaktan daw ba ako. Ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan, nakangiti kong bigkas. Jailord, ano ba? Imbis na ang tita Alexa mo ang una mong lapitan at kumustahin, mas unahin mo pa rin ba ang babaeng iyan? Ha, galit na bigkas ni Senyor Antonio. Dad, alam natin pareho kung anong ugali meron ang asawa mo. Sa pagkakataon na ito, huwag mo siyang kampihan dahil hindi ako mangingimi na tuluyang talikuran kayong lahat dahil sa ginawa niyo sa asawa ko. Galit din na sagot ni Jailord sa ama. Nakipagsukatan pa siya ng titig kay Senyor Antonio, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Baka mamaya bigla na lang siyang sumabog at magkagulo dito mismo sa loob ng presento. Sige, ganyan ka naman talaga palagi kuya, di ba? Dinadaan mo sa sindak ang lahat. Ilang beses mo na bang ginawang panakot iyan sa amin? Ganyan ka na ba kasama? Pinalagpas ko ang pag-agaw mo sa babaeng mahal ko, tapos tatakutin mo kami ng ganyan, galit naman na sabat ni Andrew. Hindi ako nananakot, Andrew. Kahit kailan hindi ko kayo tinatakot at hindi ko kayo binibigyan ng rights para pakialaman nyo ang buhay ko, galit naman na sagot ni Jailord sa kanyang kapatid. Ang gulo talaga ng pamilya na ito. Tangap ko na yata na wala na akong kikilaning bayanan. Hindi ko kayang makisama sa mga taong kagaya nila. Total, una pa lang hindi na sila boto sa akin. Pwes, hintayin mo. Ihahabla ko ang babaeng iyan. Hindi namin kayo mapaghihiwalay sa maayos na paraan, pwes gagawa ako ng dahas. Mabubulok siya sa kulungan hanggang sa makalimutan mo na siya, galit na sigaw ni Senyor Antonio. Hindi ko talaga maintindihan ang lalaking ito. Kakaiba ang ugali. Bagay talaga silang dalawa ni Senyora Alexa. Parehong matapobre at mabuti na lang talaga at hindi nagmana sa kanya itong si Jailord ko. Sasagot pa sana si Jailord sa kanyang ama pero biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Subukan mo. Subukan mong ipakulong ang anak ko, sagot naman ng kung sino habang naglalakad papasok sa loob ng opisina.
Si Daddy Dominic seryoso ang mukha habang nakasunod sa kanya ang isang lalaking naka-uniform na pulis at sa likod nila ay ang kanyang mga bodyguards. Napakalas ako sa pagkakayakap ni Jailord at mabilis na tumayo para salubungin ang pagdating ni Daddy Dominic. Daddy, bigkas ko sabay yakap sa kanya. Sinipat naman ako ng tingin ni Daddy mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kong nasaktan ako. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong niya. Nakangiti naman akong tumango. Muli kong tinapunan ng tingin sila Senyora Alexa at napansin kong gulat na gulat sila habang nakatitig kay Daddy Dominic. Nagtataka marahil sila kung bakit tinawag kong Daddy ang isang kilalang tao sa mundo ng pagnenegosyo. Well, maganda nga siguro ang ganito para maipamukha sa kanila na hindi lahat ng tao pwede nilang apihin. Ayos lang ako Dad, bigkas ko. Ngayon ko lang napatunayan na napakagaan pala sa damdamin kapag may ama ka. Katulad na lang ngayon, hindi lang si Jailord ang nandito para ipagtanggol ako, kundi pati na din ang tunay kong ama. Naramdaman kong safe na kaming dalawa ng pinsan kong si Butter sa pagkakataon na ito. Mr. De La Fuente, narinig kong bigkas ni Senyor Antonio. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Magkakilala ba sila? Saan at paano? Sa bagay, kapag kilala sa lipunan, hindi talaga malabong hindi magkakakilala ang mayaman sa kapwa mayaman. Aware ako kung gaano kayaman ang pamilyang pinagmulan ko. Alam kong simula noong nalaman ko na may dugo akong De La Fuente, hindi na ako makakaranas pa ng hirap kahit kailan. Dagdagan pa na naging asawa ako ng isang Jailord Montenegro. Muli akong pinaupo ni Daddy sa tabi ng asawa kong si Jailord, bago niya seryosong hinarap si Senyor Antonio Montenegro. Halata sa aura ni Daddy ang pagiging seryoso at hindi siya natutuwa sa mga nangyari. Sa bagay, sino ba naman ang matutuwa kapag makita mo na inaapi ang sarili mong anak? Talagang magagalit ka. Mabuti nga at hindi ko pa naikwento sa kanila ni Daddy kung ano ang pamamahiyang pinagdaanan ko sa kamay ni Senyora Alexa. Mr. Montenegro. What happened? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba? Kayang kontrolin ang asawa mo, nababagot na bigkas ni Daddy. Baka sa boses niya ang kanyang pagiging otoridad na kahit sa mga kapulisan na nasa paligid, walang nangahas na sumagot. Napansin kong saglit na natigilan si Senyor Antonio at napatitig sa asawa. Ang kaninang mabagsik na mukha nito ay biglang napalitan ng agam-agam. If you want to ask kung sino si Brianna, siya ang anak kong matagal nang nawawala. Very thankful kami sa iyong anak na si Jailord Montenegro dahil natagpuan namin ang nawawala naming anak sa poder niya. Safe at naibibigay niya lahat ng pangangailangan ni Brianna. But, hindi ibig sabihin noon na may rights na kayo na apihin ang anak ko at ipahiya in public just because hindi niyo siya gusto para sa anak niyo at may ibang babae kayong gusto para sa kanya. For the record Mr. Antonio Montenegro, I don't want to interfere in my daughter's feelings. Kung mahal niya ang anak niyo, so be it. Pero isa lang ang gusto kong mangyari, kung ayaw niyong magkagulo at maglaban ang pamilya natin, lubayan niyo ang mga bata, mahabang bigkas ni Daddy. Pigil ko tuloy ang sarili ko na mapangiti. Bigla namang natatamim si Senyora Alexa nakita sa mukha niya ang matinding takot. Hay hindi naman sa ganoon ang gusto namin ipahiwatig. Hindi namin alam. Really, hindi namin alam na si Bea. I mean si Brianna pala ang matagal nyo nang hinahanap. Kung alam lang namin ito, baka kami pa ang personal ang nagdala sa kanya sa poder nyo Mr. De La Fuente. Nakangiting sagot ni Senyor Antonio. Hindi na umimik pa si Daddy pero halatang naghihintay siya sa susunod pang sasabihin ni Senyor Antonio. Samantalang si Monique at Andrew naman gulat na gulat sa mga nalaman. Mr. De La Fuente pasensya ka na. Kung alam lang namin na anak mo pala si Bea, hindi naman sana tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Of course, igagalang namin siya. Buong puso namin siyang tatanggapin sa pamilya namin. As long as masaya ang anak mo at anak ko, walang dahilan para harangin namin ang pagmamahalan nilang dalawa, muling wika ni Senyor Antonio. Sa mga salitaing binitiwan niya, halatang malaki ang paggalang niya kay Daddy. Ni hindi nga siya makatingin ng diretso kay Daddy eh. Bilis magbago ng desisyon Bakit dahil ba nalaman niyo na kung gaano kayaman ang pinsan ko? Tatanggapin niyo na siya dahil anak siya ng mga De La Fuente, samantalang kanina parang basura ang turing niyo sa kanya, galit naman na sabat ni Butter. Akmang sasawayin ko sana siya pero muli siyang nagpatuloy sa gusto niyang sabihin. Nasayang ang araw namin.
Sinayang ng dalawang iyan. Kung hindi sana sila nakailam hindi naman sana magkakagulo eh. Tito, pwede bang ipakulong na lang muna natin sila? Para naman magtanda sila at huwag na nilang ulitin. Wala kasi si Daddy kaya hindi ako makap-request, bigkas ni Butter. Mukhang malapit siya kay Daddy Dominic kaya nasabi niya ang katagang iyon. Kaagad naman umalma si Andrew. Hindi pwede. Bakit mo ipapakulong si Mommy gayong siya nga ang nasaktan? Inis na sagot niya kay Butter. Kasalanan niya. Kung hindi ko siya naitulak, tinamaan sana ang makinis kong face dahil akmang sasampalin niya sana ako. Mabuti nga at iyan lang ang napala sa akin at mabuti na lang dahil hindi ako natamaan sa sampal niya kung hindi habang buhay talaga siyang magdusa sa kulungan. Hindi pa naman ako tumatanggap ng salitang sorry. Bigkas ni Butter. Ayaw talagang magpatalo. Mahirap nga pala talagang kalabanin itong pinsan ko. Grabe pala kung magtanim ng galit. Hindi basta napapawi. Chief, masyadong maraming oras na ang nasayang. Abogado na namin ang bahalang umayos tungkol sa bagay na ito, bigkas ni Daddy at mabilis nang tumayo. Ni hindi man siya nag-abala na sagutin ang sinabi kanina ni Senyor Antonio. Binalingan ako ng tingin nito bago seryosong tinitigan si Jaylord. Ikaw na muna ang bahala kay Brianna, bigkas niya at mabilis nang naglakad paalis. Kaagad naman akong inalalaya ni Jaylord sa pagtayo habang hindi niya pinapakawalan ang pagkakahawak sa kamay ko. Mabilis na kaming lumabas ng opisina. Tahimik lang naman din na nakasunod sa amin si Butter pero sumunod din si Andrew kaya mabilis niya itong hinarap at binigyan ng malakas na pagtadyak sa pagkalalaki nito. Paglingon namin nakita na lang namin na namimilipit na sa sahig si Andrew dahil sa sakit. Susunod pa kasi Mainit ang ulo ko kaya tama na. Bigkas ni Butter at nagpatiuna na siyang naglakad paalis. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Naawa ako sa sitwasyon ni Andrew pero nang mapansin kong muli ang galit na mukha ni Senyora Alexa, mabilis ko na din hinila si Jaylord paalis. Baka masisisi na naman ako sa nangyari sa anak niya Grabe talaga itong si Butter, paalis na lang, nanakit pa. Pagkagaling presinto diretso kami ng bahay. Buong biyahe, walang ibang bukang bibig si Jaylord, kundi ang humingi ng dispensa sa ginawa ng mga kadugo niya sa akin. Nakangiti ko namang palaging sinasabi sa kanya na ayos lang sa akin ang lahat. Sanay na ako at wala na akong sama ng loob na nararamdaman sa kanila. Wala naman akong ibang gusto kundi ang maging masaya ang buhay sa piling ng mga mahal ko sa buhay. Kayon pa ba ako magdadamdam gayong kumpleto na ang buo kong pagkatao? May matawag na akong mommy at daddy. May mga kamag, anak ako na alam kong handa akong damayan sa lahat ng oras. Masaya din ako dahil hindi na ako inaaway ni Butter. Nagawa niya din akong ipagtanggol kanina laban kina Senyora Alexa, kaya kakalimutan ko na lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. Quits na kami basta huwag niya lang landiin ang Jaylord ko. Naging maayos ang naging pagsasama namin ni Jaylord sa paglipas ng araw. Hindi ko na inalam pa kung ano ang nangyari kina Senyora Alexa at Monique pagkaalis namin sa presento. Kung naghain ba sila ng kaso laban sa amin ni Butter. Balik sa normal ang buhay ko. Balik eskwelahan at araw-araw masaya. Nagkaroon na din ako ng mga kaibigan sa school pero ang pinakamalapit sa lahat ay ang pinsan kong si Butter. Laking pasalamat ko din dahil napansin kong wala na siyang amor kay Jaylord. Ano ba iyan? Ang daming dapat pag-aralan. Pagod na ako, narinig kong reklamo ni Butter pagkaalis ng professor namin sa aming first subject. Tahimik lang akong nakaupo sa aking pwesto. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kakaiba kasi akong nararamdaman sa sarili ko na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Bakit? May sakit ka? Bakit parang namumutla ka yata, bigkas ni Butter. Napasulyap ako sa kanya at kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding pag-alala habang nakatitig sa akin. Muli akong pumikit pero hindi ko talaga kaya. Feeling ko umiikot ang paningin ko. Hindi ko nga din alam Hindi naman masakit ang ulo ko pero nahihilo ako, bigkas ko sabay sa puko sa aking bibig. Nasusuka kasi ako kaya kaagad akong inabutan ni Butter ng tissue paper. Nang dumuwal ako wala man lang lumabas na kahit ano maliban sa mapait na laway. Anong nangyari sa iyo? Grabe ang pawis mo Teka lang, tatawagan ko ang mga bantay mo. Kailangan kayatang madala sa hospital or kahit sa klinik lang, bigkas na nag-aalalang boses ni Butter.
Wala sa sariling napahawak ako sa kanya, kasabay ng pagdilim ng buo kong paligid. Tili niya ang huli kong narinig bago ako panawan ng ulira. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, puting kisame ang kaagad na bumulaga sa paningin ko. Naramdaman ko ang paghaplos ng kung sino sa pisngi ko kaya napabaling ang tingin ko. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko ang nag-aalalang mukha ni Jaylord. Nasaan ako? Bakit nandito ka? Wala ka bang pasok sa opisina? Kaagad kong tanong at akmang babangon sana ako pero kaagad niya akong pinigilan. Mahiga ka na muna. Kailangan mong magpahinga. Kailangan mong bumawi ng lakas lalo na sa kalagayan mo ngayon, nakangiti niyang bigkas sa akin. Nasaan ako? Hindi ito ang room natin tanong ko sa kanya. Nandito ka sa hospital. Isinugod ka kanina ni Butter pati na din ang mga bantay mo dahil nahimatay ka sa eskwelahan, malumanay na sagot niya sa akin. Muli akong umayos ng higa habang pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Kung nasa hospital ako, ibig bang sabihin may sakit ako? Gosh! Sweetheart! Buntis ka! Magkakaanak na tayo, muling bigkas niya na labis kong ikinagulat. Mabilis akong napabangon ng kama habang titig na titig kay Jaylord. Ano ang sabi mo? Buntis ako. Buntis ako at magkakababy na tayo, bigkas ko kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Magkahalong damdamin ang kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Tuwa at takot dahil sa halo-halong emosyon. Hey! Hey! Relax! Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba gusto? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Bigkas niya ni Jaylord sa akin. Baka sa kanyang boses ang matinding pagdaramdam. Of course. Gustong gusto ko. Gusto ko ng magkaanak. Sino ba naman ang ayaw? Magiging mommy na ako at magiging daddy ka na. Nagbunga din ang kakapuyat natin gabi-gabi, bigkas ko dahil sa labis na tuwa. Nagulat na lang ako dahil sa malakas na pagtawa ni Jaylord. Kita ko ang tuwa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? Pagpupuyat? Aba misis, nagrereklamo ka na yata, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa nang ma-realized ko kung ano ang huli kong sinabi. Walang hiya, bakit ko ba nasambit ang ganoong bagay? Kakapuyat talaga? Sa bagay, sino ba naman ang hindi mabubuntis gayong halos gabi-gabi may nangyayari sa amin? Promise, ngayong nagdadalang tao ka na mas lalo kitang aalagaan. Mas lalo kong iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko, nakangiti niyang bigkas. Buong pamamahal niya akong hinalikan sa labi at mahigpit na niyakap. I love you, Jaylord Montenegro, malambing kong bigkas. I love you too, Res Brianna Luis de la Fuente Montenegro, malambing niyang sagot sa akin. Buntis ka? Diyos ko! Buntis ang anak ko, tigagal na bigkas ni Mommy Trexie habang titig na titig sa akin. Kagabi ko pa sana sila gustong tawagan para ipaalam sa kanila ang pagdadalang tao ko, pero pinigilan ako ni Jaylord. Maganda daw na personal naming sasabihin sa kanila. Mom naman. Bakti parang gulat na gulat po kayo. Normal lang naman na mabubuntis ako dahil may asawa ako, nakangiting sagot ko. Napansin kong sinipat niya ako ng tingin kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Pero napakabata mo pa. Teens ka pa lang eh. Gusto ko sanang mag-enjoy ka muna sa pagiging buhay walang anak, bigkas niya kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Mom, mas lalo akong mag-enjoy kapag magka-baby na kami ni Jaylord. Lisipin ko pa lang na itong baby na nasa sinapupunan ko ang kauna-unahan yung apo, kinikilig na ako. Saka, ninetin na po ako, nakangiti kong bigkas. Parang kailan lang. Karga pa kita eh. Tapos heto ka na ngayon? Buntis na at bumubuo na ng sariling pamilya? Hey, ang sama ng asawa mo. Dapat huwag muna eh. Hindi pa tayo nagkakabonding ng matagal, sagot niya. Lumabas din ang totoo. Gusto niya siguro akong makabonding na walang sagabal sa akin. Sa bagay, ngayong buntis na ako, mababawasan na talaga ang pagkilos ko. Mababawasan na ang mga activities ko sa buhay. Pwede pa naman natin gawin iyan pagkapanganak ko. Mom, masaya ako sa buhay ko ngayon. Mabait si Jaylord at gusto ko na din siyang bigyan ng anak, nakangiting sagot ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang kaagad niya akong niyakap. Naramdaman ko pa ang pagyugyog ng balikat niya, palatandaan na umiiyak ito.
Samantalang kita ko naman na parang kinakstigo din ni Daddy si Jaylord. Nakayuko kasi ang asawa ko habang walang tigil sa pagsasalita si Daddy sa kanya. Mom! Please wag naman sanang ganito. Wala namang dahilan para umiyak malambing kong bigkas kay Mommy. Hinaplos ko pa siya sa likod niya para sana pakalmahin pero lalo siyang humagulhol ng iyak. Kasi naman alam mo ba kung gaano kahirap manganak? Ayaw ko pa sanang maranasan mo kung gaano kahirap umiri. Kung gaano kasakit maglabor kung hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mommy nang kaagad akong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Tinatakot mo naman ako Mommy nakalabi kong bigkas sa kanya. Saglit naman siyang natigilan kasabay ng unting pagguhit ng ngiti sa labi niya. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero tama ka. Wala na tayong magagawa pa. Ngayong nagdadalang tao ka, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Kailangan mong magpalakas at kumain ng masusustansyang pagkain, bigkas niya. Dumampot pa ito ng tissue paper at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Sayang, hindi man lang kita nakasama habang lumalaki ka. Siguro kung nasa tabi mo lang ako noong mga panahon na nililigawan ka ni Jaylord, hindi talaga siguro ako papayag. Ayaw ko sanang mag-asawa ka ng maaga muling bigkas niya. Halatang naghihimutok pa rin ito dahil napaaga daw ang pagdadalang tao ko. Sa bagay, hindi ko din naman talaga sila masisisi. Kailan lang kami nagkakilala tapos bibigyan ko na kaagad sila ng apo. Saka, ano iyong sabi niya? Ayaw niya daw ako paligawan? Talaga namang walang ligawan na namagitan sa aming dalawa ni Jaylord Paano kaya kung malaman nila na nabuo ang pag-ibigan namin dalawa ni Jaylord dahil sa kontrata? Baka lalong mag-hysterical ito. Baka hindi niya matangap at baka masapak pa ni Daddy si Jaylord, which is hindi ko kayang tangapin iyon. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap, natangap din nila Mommy ang lahat. Excited na nga si Daddy sa unang apo nila Binilinan pa nga si Jaylord na gusto niya daw ng maraming apo sa amin. Ewan ko lang kung biro ba iyon pero kitang-kita ko naman ang pagiging seryoso ni Daddy samantalang si Mommy naman todo, sabi sa amin na last na muna. Saka na lang daw ulit ako magbuntis kapag nasa 30 years old na ako. Nagstay kami buong maghapon sa bahay ng mga parents ko at umuwi din kami ng mansion kinagabihan. Nagulat pa kami dahil pagdating ng bahay, isang hindi inaasahan na bisita ang aming naabutan. Dad? Andrew? Napasugod kayo, seryosong tanong ni Jaylord. Naabutan namin ang mag-ama dito sa living area ng bahay. Namumula ang mga mata ni Senyor Antonio samantalang makikita naman sa mukha ni Andrew ang matinding pagod. Naghiwalay na kami ng tita Alexa mo, mapait na bigkas ni Senyor Antonio. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Jaylord. Pareho kaming hindi makapaniwala sa narinig sa kanya. Paanong naghiwalay? Akala ko ba nagmamahalan kayo? Walang ganang tanong ni Jaylord sa kanyang ama. Hindi naman nakasagot si Senyor Antonio bagkos humagulhol ito ng iyak. Para itong isang teenager na broken-hearted sa hitsura niya ngayon. Lukot-lukot ang kanyang polo shirt at sobrang dumi ng kanyang maong na pantalon. Parang ilang araw din itong hindi naligo. Iyan din ang akala ko. Akala ko siya na pero nagkamali ako. Niluko niya ako. Matagal niya na pala akong niluluko, umiiyak na bigkas ni Senyor Antonio. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla itong tumiklop at nawala ang pagiging mabangis nito. Napalitan iyon ng pighati dahil sa sapait na nararamdaman dulot ng pag-ibig. Matagal nang may relasyon si Mommy at ang isa sa mga magsasaka ng hasyenda, si Andrew na ang nagsalita. Lalo namang napahagulhol sa pag-iyak si Senyor Antonio. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na magagawa ito ni Mommy. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ang hilig niyang mga bayo. Iyon pala kinakatagpo niya ang isa sa mga trabahador ng hasyenda, bigkas ni Andrew. Baka sa boses nito ang pighati. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng awa sa kanya. Ang sakit lang. Kung saan nagkaka, edad na siya at saka naman siya kumaringking. Saka naman niya iniputan si Daddy. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kuya, kailangan namin ang tulong mo. Itago mo si Daddy. Ayaw ko siyang makulong, muling bigkas ni Andrew na labis naming ikinagulat. Anong sabi mo? Bakit anong nagyari? Ano ang ginawa ni Daddy? Ano ang ginawa mo, Dad? Seryosong tanong ni Andrew sa kanyang ama.
Malungkot na tinitigan ni Senyor Antonio ang anak bago siya nagsalita. Pinatay ko sila. Pinatay ko ang mga manlulukong iyon, bigkas niya na labis naming ikinagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig ako kay Senyor Antonio. Dad! Uy, bakit mo nagawa iyon? May batas tayo. Pwede mo maan siyang hiwalayan kung masyadong masakit na. Pwede mo silang ipakulong. Bakit kailangan mo pang patayin? Gulat na tanong ni Jaylord sa kanyang ama. Kauna-unahang pagkakataon, nakita ko sa mukha ni Jaylord na nag-aalala ito sa kapakanan ng kanyang ama. Hindi ko naman malaman ang sasabihin ko. Kinikilabutan ako sa isiping patay na si Senyora Alexa at ang asawa niya mismong si Senyor Antonio ang pumatay sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng lalong pagkahabag kay Andrew. Kahit gaano pa kasakit ang ginawa ng mommy niya, ina niya pa rin iyon. Hindi mababago ang katotohanan na ang babaeng iyon ang nagluwal sa kanya dito sa mundo. Nagdilim ang paningin ko sa nasaksihan ko. Sa lupain pa talaga natin ginawa ang kababuyan niya. Matagal niya na pala akong iniiputan sa ulo, buong paghihinagpis na bigkas ni Senyor Antonio. Hindi naman nakaimik si Jaylord. Kita ang awa sa mga mata nito habang nakatitig siya sa kanyang ama. Samantalang bigla namang nanahimik si Andrew habang nakakuyom ang kamao. Hindi ako tataka sa batas. Magpapakulong ako para mapagbayaran lahat ng mga kasalanan na nagawa ko, muling bigkas ni Senyor Antonio. Napapailing na lang si Jaylord habang nakatitig sa kanyang ama. Tinitimbang niya din marahil kung ano ang tama at mali. Nakagawa ng malaking kasalanan sa batas si Senyor Antonio at dapat lang na mapagbayaran niya iyon. Hindi siya pwedeng tumakas porket marami siyang pera. Napaka-unpredictable talaga ng buhay. Akala ko talaga hindi mangyayari ang ganitong bagay pero tingnan mo nga naman. Si Senyor Antonio na mismo ang lumapit sa kanyang anak para mangumpisa sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo, anak Jaylord. Sa inyong dalawa ng mommy mo. Pinagpalit ko kay Alexa noon. Kaya lang ako nagpunta dito dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa pamilya natin. Sa mommy mo sa iyo. Ipinagpalit ko kayo kay Alexa. Ako mismo ang sumira sa pamilya natin. Hindi ako naging perpektong ama sa iyo, pero sana may isang kahilingan lang ako. Kung sakaling makulong na ako, huwag mo sanang pabayaan ang lolo at lola mo. Sila ang mas anektado sa mga nangyari. Sila ang mas nahihirapan ngayon. Malungkot na bigkas ni Senyor Antonio. Dad, matagal ka nang pinatawad namin sa lahat ng mga kasalanan mo. Matagal lang nangyari iyon at tanggap ko na. Ikaw pa rin ang ama ko. Sa iyo ako nangaling kaya kahit na ano pa ang mga nagawa mong kasalanan, hindi pa rin nawawala ang respeto ko para sa inyo, sagot ni Jaylord. Tumayo pa siya para lapitan ang kanyang ama. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang wala ng bukas. Mahal kita, Dad. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Andrew. Nandito lang ako hangat kailangan niya ako, bigkas ni Jaylord. Narinig ko naman ang mahinang pag-iyak ni Senyor Antonio hanggang yakap-yakap ni Jaylord. Ilang saglit lang, nakiyakap ng din si Andrew. Sa nasaksihan ko hindi ko napigilan ang maluha. Hindi ganoon kadali ang magpawad pero nagawa iyon ni Jaylord sa kanyang ama. Sa kanyang kapatid. Sayang nga lang dahil may isang buhay na nawala bago nila na-realize kung gaano kahalaga. Ang bawat isa sa kanila. Susuko ako sa mga alagad ng batas. Ayaw ko nang mamuhay pa sa kadiliman. Pagod na ako. Gusto ko na ng tahimik na buhay at ang pagsuko ang mabisang gawin para matapos na ito. Muling bigkas ni Senyor Antonio pagkatapos siyang pakawalan sa pagkakayakap ng kanyang mga anak. Napatingin siya sa akin at pilit na ngumiti. Pasensya ka na kung hindi maayos ang pagtrato ko sa iyo noon. Huwag kang mag-alala, ito na ang huling pagkakataon na aapak ako sa bahay na ito. Wala nang manggugulo sa buhay niyo ni Jaylord, malungkot na bigkas ni Senyor Antonio sa akin. Napasulyap muna ako kay Jaylord bago ko siya sinagot. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ama pa rin po kayo ng lalaking mahal ko at hinding-hindi po ako magtatanim ng sama ng loob sa inyo, lalo na at magkakaapo na po kayo sa amin, nakangiti kong sagot sabay haplos sa impis kong tiyan. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata habang unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Magkakaapo na ako.
Diyos ko! Salamat, buong galak na bigkas niya. Ang kaninang malungkot na mga mata nito ay napalitan iyon ng tuwa. Katunayan lang na masaya siya sa pagdating ng isa pang miyembro ng pamilya. Huwag kang mag-alala, Dad. Gagawin ko ang lahat para malusutan mo ang kasong ito. Hindi din naman ako papayag na makulong ka ng matagal, sabat naman ni Jalord. Kaagad naman umiling si Senyor Antonio sa anak. Hayaan mo na ako. Willing akong magpakulong. Gusto kong pagnilayan sa loob ng kulungan ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Ngayong nakausap ko na kayo, magaan na sa kalooban ko na tangapin ang magiging kapalaran ko, bigkas ni Senyor Antonio at laglag ang balikat na naglakad ito palabas ng bahay. Kaagad naman itong hinabol ni Jalord. Babalik na ako sa lugar natin. Doon ako susuko sa kapulisan. Maraming salamat sa mainit na pagtangap, anak. Ikaw na ang bahala kay Andrew. Mahalin at alagaan mo ang asawa mo. Huwag mo akong alalahanin, may kasama akong driver at magiging maayos din ang lahat. Kaya ko na ang sarili ko, malungkot na bigkas ni Senyor Antonio at tuloy-tuloy na itong naglakad palabas ng bahay. Kaagad naman siyang sinundan ni Jalord at kinausap ang driver bago umalis. Pagkaalis ni Senyor Antonio, masinsinan pang nag-usap sila Andrew at Jalord. Saksi sa ako sa pagkakabati ng dalawang magkapatid at natapos ang gabi na may masayang kinahihinatnan. Iyon nga lang, alam kong deep inside lihim na nagdurusa ang kalooban ni Andrew sa pagkamatay ng kanyang ina. Aware kami ni Jalord na malaki ang magiging impact nito sa kanyang mental health, kaya balak namin siyang patingnan sa isang profesional para lang makasigurado. Wala kaming ibang hangad kundi mapabuti si Andrew. Ang dating tahimik at masayang buhay nito ay biglang napalitan ng paghihinagpis dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at ang pinakamasakit sa lahat, sarili niya pang ama ang may gawa noon. Naging mabuting tao si Andrew sa akin noon kaya sobrang naawa din ako sa kanya. Kung may kapangyarihan lang ako na pwedeng gamitin para mapawi ang pagdurusa niya, baka ginawa ko na eh. Makatulong man lang sana kahit kaunti. Alam ko din na apektado si Jalord sa mga nangyari pero ayaw niya lang ipahalata. Nag-aalala marahil dahil sa kalagayan ko. Buntis ako at iniiwasan ng lahat na ma-stress ako, pero dahil sa nangyari, hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng lungkot. Well, life goes on and we have to make peace with it and move on, pero hindi nangyari iyon dahil pagkagising namin kinaumagahan, isang nakakagimbal na balita ang bumulaga sa amin. Patay na si Senyor Antonio. Bumanga ang sinasakyan nilang kotse sa kasalubong na 10-wheeler truck. Walang nakaligtas sa mga nakasakay sa sasakyan. Ito na siguro ang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay nila Jalord at Andrew. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang dalawang magkapatid kung paanong nagluksa. Sa mismong hasyenda ng mga Montenegro ang burol, kaya wala kaming choice, kundi ang bumiyahe pa uwi ng Hacienda Montenegro para makapiling sa huling sandali dito sa mundo ang ama ng lalaking pinakamamahal ko. Pagkatapak pa lang ng paa namin sa lupain ng Montenegro, ang naghihinagpis na mukha na nila Doña Esmeralda at Don Diosdado ang sumalubong sa amin. Hindi nila halos matangap na ang kaisa-isa nilang anak ay bigla na lang pumanaw dahil sa isang malagim na aksidente. Iyakan ang naririnig sa buong paligid habang nakatunghay sa wala ng buhay na katawan ni Senyor Antonio. Tumagal din ang burol ng 5 araw bago dinala sa huling hantungan si Senyor Antonio. Sa mismong lupain ng mga Montenegro din siya inilibing alinsunod sa kagustuhan nila Doña Esmeralda at Don Diosdado. Sa buong panahon ng pagluluksa, parang biglang nawala ng kulay ang buong Hacienda Montenegro. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa hacienda. Pero talaga bang aalis na kayo? Pagkatapos ng halos 1 buwan na pananatili sa Hacienda Montenegro, nagpasya kaming magpaalam na. Kailangan na naming bumalik ng Manila dahil kailangan na si Jalord sa opisina at nag-aalburuto na din sila Mommy. Masyadong mahaba ang 1 buwan, lalo na sa katulad kong nagdadalang tao, dahil kailangan ko nang matingnan ang oblin ko. Dadalaw-dalaw naman kaming dalawa ni Bea dito eh. Kailangan lang talaga namin makabalik ng Manila. Nandoon ang mga negosyo ko. Isa pa, hindi naman kayo malulungkot dito dahil magpapapiwan naman si Andrew. Nakangiting sagot ni Jalord sa kanyang abuela. Ako naman ang binalingan ng tingin ni Doña Esmeralda at matamis ng inisyan. Maghihintay kami sa inyong pagbabalik, malungkot niyang bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Nakangiti ko siyang niyakap. Siyempre naman po. Huwag kayong mag-alala.
Palagi po namin kayong dadalawin dito. Magpalakas po kayo. Ngayon po kayo higit na kailangan ni Andrew, nakangiti kong sagot sa kanya. Malungkot naman siyang umiti. Hinaplos ang impis kong tiyan bago nagsalita. Excited na akong makita ang apo ko sa tuhod. Ingatan mo siya ha. Araw-araw kaming maghihintay sa pagbabalik nyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong tumango. Hinalikan ko siya sa pisngi bago nagmano sa kanilang dalawa ni Don Diosdado na maluha-luha na din. Sakay ng chopper, umalis kami ng Hacienda Montenegro na magaan ang kalooban. Nagkapatwaran na din at alam kong magiging hudyat na to para sa masayang pagsasama naming dalawa ni Jaylord dahil alam namin pareho na nasa maayos na ang lahat. 2 buwan ang matulin na lumipas. Kasalukuyan akong nakaharap sa salamin habang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Pinagmamasdan ko ang umbok ng aking tiyan at alam ng Diyos kung gaano ako ka-excited na mailabas ang baby na nasa sinapapunan ko. Hoy, ano iyan? Kaya pala kanina pa ako kumakatok, tulala ka na naman pala dyan, napahawak ako sa aking dibdib sa bailingot nang narinig ko na may nagsalita mula sa likuran ko. Ang nakangiting mukha ng pinsan kong si Butter ang kaagad na sumalubong sa akin. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman eh. Hindi ko narinig na may kumatok no, nagsusungit kong sagot sa kanya. Napahagikik naman ito sabay lapag sa kama ng dala-dala niya. Kung noon siya ang palaging nagtataray sa akin, iba na ngayon. May right na akong magtaray sa kanya, lalo na at nitong mga nakaraang buwan, masyado na akong pinapahirapan ng pagdadalang tao ko. Napansin kong nahiga pa ito sa kama, kaya mabilis ko siyang nilapitan at dinampot ko ang unan at inihampas ko sa katawan niya. Bumangon ka nga dyan. Bawal mahiga ang ibang tao sa kama naming dalawa ni Jaylord no, reklamo ko sa kanya. Malakas itong natawa at dali-daling bumangon. Sinipat ako ng tingin bago humikab. Alam mo ang sama mo. Kaunting oras lang naman sana ang kailangan ko para makapagpahinga ng kahit kaunti lang. Hindi mo lang alam kung gaano ako kapagod nitong mga nakalipas na araw, reklamo niya. Kaagad ko naman siyang pinandilatan. E di umuwi ka sa inyo. Pagod ka pala eh, bakit ka nangangapit bahay, sagot ko sa kanya. Kaagad naman siyang napasimangot habang binubuksan ang dala-dala niyang kahon. Ano ba kasi iyang dala mo? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mabilis niyang niladlad sa harapan ko ang isang kulay puting bagay. Magbihis ka na. Ako na din ang make up sa iyo, bigkas niya. Parang namamalikmata naman akong nakatitig lang sa hawak iyang magandang kasuotan. Isang kulay puti na gown at hindi ko alam kung bakit kailangan kong isuot iyon. Teka lang, para saan iyan? Isusuot ko iyan, bakit, nagtataka kong tanong. Basta. Huwag ka nang magtanong. Isuot mo na lang ito para makaalis na tayo, sagot niya. Tumayo na siya naglakad palapit sa akin pero kaagad naman akong napaatras. Naiinis na itong napabuntong hininga. Final, sige na nga. Sasabihin ko na sa iyo. Today is your wedding day kaya magbihis ka na, diretsahan niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Wedding day? Ngayon na? Bakit hindi ko yata ito alam, nagtataka kong bigkas. Para akong kapusin sa paghinga dahil sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig kay Butter. Inaarok ko kung totoo ba ang sinasabi niya. Baka mamaya ginugudtan niya lang ako, aasa lang ako sa wala at ayaw kong mangyari iyon. Walang nababanggit si Jaylord sa akin tungkol dito. Wala na din akong nakikitang palatandaan na may pinagkakaabalahan siya nitong mga nakaraang araw. Normal ang buhay namin kaya imposible ang sinasabi ni Butter na ikakasal kami ngayong araw. Katunayan nga hinatid ko pa si Jaylord kanina sa kotse niya para pumasok ng opisina. Basta, imposible talaga at kakalbuhin ko talaga ang Butter na ito sa panloloko na ginawa niya sa akin ngayong araw. Ano na? Tatayo ka na lang ba dyan? Isuot mo na ito dahil kung ayaw mo, ako ang magsusuot nito at ako ang sisipot sa simbahan para pakasalan si Papa Jaylord. Bigkas niya na maihalong kilig sa kanyang boses. Kaagad naman akong napasimangot. Kahit biro lang ang pagkakasabi niya, ayaw ko pa ring nakarinig sa kanya ng mga ganitong klaseng usapin. Ayaw kong may nagpapakita ng interes na ibang babae kay Jaylord. Kahit pa biro lang. Brianna! Bilisan mo na. Aba, hindi lang ikaw ang mag-aayos ha.
Ako ang maid of honor mo at kailangan ko din magpaganda, muling bigkas niya. Inirapan ko siya at nahiga ng kama. Huwag niya akong pinagluluko dahil hindi ako maniniwala sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya nang mapansin niya na wala akong interes na patulan ang pangpapaprank niya sa akin ngayon. Shit, ayaw mo talagang maniwala. Inis na bigkas niya kasabay ng pagkalkal ng kung anong bagay sa loob ng kanyang bag may inilabas siyang sobre, binuksan niya iyon at inibot sa akin ang isang card. Nakasimangot kong tinanggap iyon at pinakatitigan ang nakasulat para lang magulat sa kung ano ang laman yun. Nakasulat ang araw at petsa ng kasal namin ni Jaylord. At ngayong araw iyon. Wala sa sariling napabangon ako sa pagkakahiga at seryosong tinitigan si Butter. Hindi mo ako binibiro. Totoo ito. Ikakasal kaming dalawa ni Jaylord ngayong araw sa simbahan, seryoso kong tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Walang bakas na pagbibiro ang nakaguhit sa mukha nito, kaya kaagad akong napatayo sa kama. Oh my God! Totoo ba? Totoo nga. Diyos ko! Ikakasal ako ngayong araw. As in may wedding ceremony talaga? Na magsusumpaan kami sa harap ng altar habang nakasuot ako ng magandang wedding gown na iyan, excited kong bigkas. Hindi ko na napansin pa ang panginigilid ng luha sa aking mga mata dahil sa pinaghalong damdamin ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Yes and congratulations, Cos. Alam mo bang ginawa namin ang lahat para hindi mo ito mahalata? Para sana ma-surpresa ka. Actually, wala ako sa lugar na ipaalam sa iyo ito dahil nga surprised ang lahat pero ang kulit mo kasi. Ayaw mong maniwala sa akin, nakangiti niyang bigkas. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at kaagad na yumakap. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman ko. Hinayaan niya naman akong umiyak ng umiyak at nang mapansin niya na bahagya na akong kumalma, kusa na siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Ilyak ka na lang ba dyan? Remember, kailangan mo ng lalong magpaganda. Ako ang bahala mag-makeup sa iyo dahil napakakulit ng asawa mo. Ayaw niyang may ibang tao ang hahawak dyan sa mukha mo, nakangiti ni Vang wika sa akin. Kaagad naman akong tumango. Kusa na akong naglakad patungo sa vanity mirror ko at naupo. Mabuti na lang talaga at nakaligo na ako kanina. Aayusin niya na lang ako. 3 oras na lang ang kailangan at ikakasal na kami ni Jaylord. Kailangan na nga naming bilisan ang kilos dahil ayaw kong malate sa simbahan at mag-alala ang groom ko. Kung iiyak ka pa, umiyak ka lang dahil hindi ka na pwedeng umiyak kapag malagyan na kita ng makeup. Sayang lang ang efforts ko kung nagkataon. Mabubura lang ng luha mo, bigkas ni Butter. Napansin niya marahil na tumutulo pa rin ang luha ko. Ano ang gagawin ko? Tears of joy nga eh. Bakit kasi nauso pa ang surprise na iyan? Ayan tuloy, hindi ko mapahinto ang luha ko. Ang arte mo naman. Di gawan mo ng paraan. Sige na, umpisahan mo na. Bilisan mo. Galingan mo ha, bigkas ko sabay kuha ng tissue paper at ipinahidlian sa basa kong pisngi. Napapailing naman tumitig sa akin si Butter. Ngayon, atat ka na. Ang kulit kasi eh. Kanina pa kita sinabihan na kailangan mo ng mag-ayos, ayaw mong makinig. Ayan tuloy, nagmamdali ka ngayon, nakairap niyang bigkas at siya na mismo ang naglinis ng pisngi ko. Inumpisahan niya na nga akong ayusan. Mula sa makeup hanggang sa buhok ko siya mismo ang gumawa. Bilib din naman ako dito sa pinsan ko. Ang galing niyang mag-ayos. Ang gaan ng kamay niya kaya naman wala pang 1 oras suot-suot ko na ang napakaganda kong traje de boda. Hindi halata dito sa gown ko ang umbok ng tiyan ko. Wow, sabi ko na nga ba eh. Hindi ko na kailangan pang mag-aral para maging successful. Pagiging makeup artist pa lang, yayaman na ako nito, narinig kong sambit ni Butter. Nakabihis na din siya ng damit pang abay at kasalukuyan niyang nilalagyan ng kulurete ang kanyang mukha. Ayaw pang aminin na tamad lang talaga siyang mag-aral. Tama na muna iyang daldal. Baka naghihintay na ang groom ko, nakaingos kong bigkas sa kanya habang titig na titig ako sa sarili kong reflection sa salamin. Kaagad naman siyang napairap. Akala mo siya ang ikakasal ngayon sa tagal niyang mag-ayos. Mas matagal pa yata ang pag-aayos niya sa sarili niyang mukha kumpara sa akin. Ayan na po, madam. Atat lang, bigkas niya. Hindi ko napigilan ang matawa sa sinabi niya.
Ang laki talaga ng utang na loob ko dito sa pinsan kong ito. Lalo na noong binangit niya kanina sa akin, habang mini-make upan niya ako na siya pala ang personal na nag-ayos ng mga bagay-bagay para lang sa kasal naming ito ni Jaylord. Ibig sabihin siya ang lumakad ng halos lahat at napabayaan niya na naman daw ang pag-aaral niya. Hindi ko kasi talaga alam ang tungkol dito dahil simula noong nalaman kong buntis ako, huminto na din ako sa pag-aaral. This is it. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw kung saan tuluyan ko nang ihaharap sa altar ang babaeng pinakamamahal ko. Yes, si Bea or Brianna Luis na unang kita ko pa lang sa kanya, noon alam kong nabihag niya na ang puso ko. Kaya nga hindi ko na siya tinigilan eh. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapasa akin siya sa kahit na anong paraan. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko siya lang talaga ang umukit sa puso at isipan ko. Ilang gabi akong hindi pinatulog noong una ko siyang nasilayan. Pinapangarap ko na maangkin siya at makasama habang buhay. Kaya nga noong nalaman ko na diniskartehan siya ng kapatid kong si Andrew, hindi din naman ako nagpatalo. Wala akong balak na kunin siya sa maayos na paraan dahil hindi naman ako marunong manligaw. Nasanay akong ako ang nililigawan ng mga kababaihan. Hindi ako marunong manuyo at hindi ako sanay sa kung anong mga seremonyas para mapaibig ang babaeng napupusuan. Basta namamalayan ko na lang na ikama ko na pala ang isang babae dahil sa pagiging mapusok ko. Yes, pero iba si Bea or Brianna Luis eh. Hindi ako kontento na maikama lang siya. Gusto ko siyang maangkin ng buo. Gusto ko, akin lang siya at siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya nga noong nalaman ko na namatay ang nanay-nanayan niya to the rescue kaagad ako. Mahirap nang maunahan ng iba. Itinali ko siya sa isang kasunduan para wala na siyang lusot. Wala siyang choice kundi manatili siya sa tabi ko dahil sa pinirmahan niyang marriage certificate. Actually, nakarehistro naman talaga, yon. Nagiging legal kaming mag-asawa dahil sa papel na yon. Congratulations kuya, habang nakatayo ako dito sa harap ng altar at hinihintay ang aking bride, siyang paglapit naman ng aking half-brother na si Andrew. Makikita ko sa mga mata niya ang lungkot dahil sa halos magkasabay na pagkawala nila daddy at ng mommy niya pero alam kong pilit niya lang iyong kinakaya. Nagawa niya pang dumalo at maging best man ngayong araw ng kasal namin ni Bea na siyang labis kong ikinatuwa. Thank you dahil hindi mo tinabla ang paanyaya ko sa iyo. Sa kabila ng nangyari, heto ka, nasa tabi ko at gusto mo pa rin saksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa, nakangiting sagot ko sa kanya. Wala naman akong magagawa kuya eh. Ayaw ko nang mabuhay sa tampo. Ikaw at sila lolo at lola na lang ang pamilya ko. Ayaw kong sayangin ang mga sandali na nabuhay ako sa galit sa iyo dahil ikaw ang pinili ni Bea, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na natawa. Sa kanya nang galing ang mungkahi na pakasalan ko daw si Bea sa simbahan bago manganak. Para naman daw may basbas ang pagsasama namin ng Diyos at ng simbahan. Mukhang nag-matured na itong kapatid ko at nagiging makatao na. Nagiging mas close na din siya kina lolo at lola. Siya na nga ang paboritong apo eh. May babaeng dadating sa iyo para makasama mo habang buhay bro. Huwag na lang si Bea dahil akin na siya, nakangiti kong bigkas. Muli siyang natawa. Alam ko naman yan kuya eh. Kaya nga ayaw ko nang ipilit ang gusto ko. Ikaw ang mahal ni Bea at tangap ko na maging sister-in-law ko na lang siya, sagot niya sa akin. Hindi ko naman napigilan ang matawa. Dumako ang mga mata ko kina lolo at lola na kausap ang mga lolo at lola din ni Bea. Mukhang nagkapalagayan na sila ng loob. Pasimple akong napasulyap sa suot kong relo. Ilang saglit na lang at mag-umpisa na ang seremonyas ng kasal naming dalawa ni Bea, pero bakit wala pa siya? Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba. Hindi kaya nagalit siya dahil sa sorpresang kasalan na ito. Baka mamaya hindi niya nagustuhan ang gown niya at ayaw niya akong siputin. Sa isiping iyon hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba. Kaya lang naman namin naisipan ang surprised wedding na ito kay Bea dahil ayaw na namin siyang maabala sa preparasyon. Iyon nga lang walang formal na proposal pero sinisiguro ko naman na ito na ang pinaka-memorable na araw sa aming buhay. Wala pa si Bea, teka tingnan ko muna sa labas ha. Nandyan na pala si Father, bigkas ni Andrew sa akin. Wala sa sariling tumango ako. Parang gusto ko ng pagpawisan ng malapot dahil sa tensyon. Akmang huhugutin ko na sana ang aking cellphone mula sa aking bulsa nang mapansin ko na nagiging aligaga ang ilan sa mga bisita na gustong saksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Bea.
Ang iba sa kanila, nagmamadaling pumasok sa loob ng simbahan at naupo. Sakto naman na bumalik si Andrew na may dalang magandang balita sa akin. Dumating na ang bride. Maghanda ka na. Mag-uumpisa na ang wedding, bigkas niya sa akin, sabay abot sa akin ng isang panyo. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Para ito sa luha mo mamaya. Sure naman na iyak kanyan nakangisi niyang bigkas sa akin na may halong panunukso sa kanyang boses. Kung wala lang kami sa loob ng simbahan, baka hindi ko napigilan ang sarili ko. Baka nabatukan ko pa ito Saka, kailan pa siya natutong maging mapang-asar? Sasagot pa sana ako ng pareho na naming narinig ang wedding march. Palatandaan na mag-umpisa na ang kasal naming dalawa ni Bea, kaya bigla ko nalang hinablot ang panyo na bigay sa akin ni Andrew at ibinulsa. Malay mo nga naman, baka magamit ko nga ito mamaya. Maganda na yung ready ako. Naunang maglakad ang mga abay, ninong at ninang at iba pang mga taong kasama sa entourage. Wala naman sa kanila ang focus ko. Iisang tao lang ang kanina ko pa gustong makita. Iyon ay walang iba kundi ang asawa ko na si Brianna Luis de la Fuente Montenegro. Habang tinutugtog ang wedding march, dahan-dahan namang bumubukas ang malaking pintan sa simbahan at mula sa labas, tanaw ako ang nakatayong si Bea. Kahit malayo siya sa akin, alam kong napakaganda niya. Bumagay sa kanya ang suot niyang gown na ako mismo ang pumili. Napansin kong dahan-dahan na siyang naglakad palapit kaya umayos na ako ng tayo. Habang naglalakad siya palapit sa akin, para naman akong ipinako sa akin kinatatayuan. Hindi kumukurap ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Bago pa siya nakalapit sa akin, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa akin mga mata. Kung panaginip lang ang lahat, ayaw ko na sanang magising pa. Basta kasama ko lang si Jaylord. Pagkadating namin ng simbahan, kaagad akong sinalubong nila mommy at daddy. Mahigpit nila akong niyakap kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kaagad akong naluha. Congratulations anak! Hangad namin ng daddy mo ang maligayan yung pagsasamang dalawa ni Jaylord. Madamdaming bigkas ni mommy sa akin. Thank you mom, dad. Pasensya na po kung napaaga ang pag-aasawa ko ha? Pero kahit na nag-asawa na ako, babawi pa rin ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, lumuluha kong bigkas. Mahal na mahal ka din namin Brianna. Masaya kaming nasilayan kang muli na ligtas. Alam naming magiging masaya ka sa piling ni Jaylord, kaya nga mula umpisa, sinuportahan na namin kayo. Alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang asawa mo at mahalin nyo ang magiging mga anak nyo, bigkas ni daddy sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Si daddy na mismo ang nagpunas ng luha sa aking mga mata. Sinabi pa nito na itigil ko na daw ang pag-iyak ko. Todo rescue pa nga si Butter at gusto niya pa sana akong i-retouch, pero tumangi na ako. Maayos man o hindi ang makeup ko, alam ko naman sa sarili ko na ako lang ang pinakamagandang babae sa mga mata ni Jaylord. Ilang beses niyang nasisilayan ang mukha ko na walang makeup at palagi niyang sinasabi sa akin na wala akong katulad. Ilang saglit lang nag-umpisa na ang entourage ng kasal. Naunang pumasok sa loob ng simbahan ang mga ninang at ninong. Sinundan iyon ng mga abay at iba pang kasali sa entourage. Panghuli ako nakasalukuyang nakatayo sa harap ng malaking pintuan ng simbahan kung saan napapagitnaan ako nila mommy at daddy. Yes, dalawa sila ang maghahatid sa akin sa harap ng altar, kung saan alam kong kanina pa nakatayo si Jaylord kung saan hinihintay ako. Excited ako sa kasalan na ito at kahit na lumuluha ako ngayon, walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Sa pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan ay ang pagtutog naman ng paborito kong tugtugin. Ang tugtuging Can't Help Falling in Love. Habang naglalakad ako sa gitna ng aisle parang gusto kong pangatugan ng tuhod. Lalo na nang masilayan ko na ang mukha ng lalaking mapapangasawa ko. Napansin ko pa nga na lumuluha na din siya. Yes, umiiyak din siya at doon ko mas lalong napatunayan kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kung gaano kawagas ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa akin. It's okay anak. Hindi mo ba napansin ang hitsura ng asawa mo? Halata na ang takot sa kanyang mga mata dahil bigla kang huminto sa paghakbang, narinig kong bulong sa akin ni daddy. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay mommy. Nga, nakahinto na kami dito sa gitna ng aisle. Hindi ko man lang namalayan na napahinto na pala ako sa paghakbang dahil sa matinding bugso ng damdamin ko. Kung bakit ba naman kasi biglaan ang kasalan na ito, hindi tuloy ako nakapag-ready.
Muli akong humakbang nang mapansin ko na naglalakad na din palapit sa amin si Jaylord. Hindi na yata niya kaya pang maghintay. Dito mismo sa pinakagitna ng simbahan, hinawakan ni Daddy ang kamay ko at kamay niya at kusang pinagdaop. Jaylord, aasahan ko na mamahalin mo ng buong puso ang aking anak. Hindi sasaktan kundi aalagaan. Kung ayaw mo na sa kanya, pwede mo siyang isauli sa amin dahil anti-time tatangapin namin siya ng buong puso. Seryosong bigkas ni Daddy na pero hindi ko napigilan ang mapangiwi. Napansin ko din na nagulat din si Mommy sa sinabi ni Daddy habang si Jaylord naman ay nakangiti lang. Ano ba iyang sinasabi mo, Dominic? Hindi angkop sa kasalan. Anong sauli, bigkas naman ni Mommy. Ang naramdaman ko kaninang matinding emosyon ay biglang naglaho. Pigil ko ang sarili ko ang matawa. Dad, hindi po mangyayari iyang sinasabi niyo. Walang saulian na mangyayari dahil mahal na mahal ko po ang anak niyo. Mahal na mahal ko si Bea at sa inyong dalawa ni Mommy at sa mga taong naririto. Ipinapangako ko na mamahalin ko siya at aalagaan ng buong puso, nakangiting bigkas ni Jaylord. At ikaw naman, Brianna, maisasabihin pa sana si Daddy pero hindi na natuloy. Nakatikim na kasi siya ng warning look kay Mommy. Muli akong napangiti bago ko naramdaman ang pagyan ni Jaylord sa akin, para ituoy na amin ang paglalalakad papuntang altar, kung saan matyagang naghihintay sa amin ang pari na magkakasal sa amin. Baka magbago pa ang isip ni Daddy narinig kong bigkas ni Jaylord. Muli akong napangiti. Hindi na nga pala kami nakapagpaalam sa dalawa. Bigla na lang namin silang tinalikuran. Dapat kiss pa ako sa kanila Saka na nga lang mamaya na lang pagkatapos ng kasal. Sigurista nga pala itong asawa ko. Bigla tuloy nawala ang pagiging emotional ko dahil kay Daddy. Ibang klase kasi talaga ang message na pinakawalan niya. Pero nagbago na naman ang mood ko nang tuluyan na kaming nakarating sa harap ng altar. Kung saan, ramdam na ramdam ko na ikinakasal na kami. Tumatagos kasi talaga sa puso ko ang lahat ng mga pangaral ni Father sa amin. I will love you forever. Today, you will be my wife and my soulmate forever. Ipinapangako ko sa lahat na magiging perpekto akong asawa at ama ng magiging mga anak natin. Mahal na mahal kita, Brianna Luis. Ikaw ang buhay ko at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, mga katagang binitiwan sa akin ni Jaylord na muling nagpapatak ng luha sa aking mamata. Ano pa nga ba ang mahihiling ko? Hindi ko man nakasama ang mga magulang ko habang lumalaki ako, dumanas man ako ng hirap pero bumawi naman ang kapalaran sa akin. Binigyan niya ako ng lalaking magmamahal sa akin habang buhay. Pagkatapos ng kasal sa simbahan diretso na kami sa reception party. Hindi magkamayaw ang mga bisita at mga mahal namin sa buhay sa kakabati sa amin. Walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman ng puso ko sa mga sandling nakikita ko ang mga mahal ko sa buhay na kumpleto para saksihan ang maliligayang araw ng buhay ko. Ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Jaylord. Congratulations, nakangiting bigkas ng maid of honor kong si Butter. Ilang beses ko nang narinig sa kanya ang pagbati simula kanina pa sa simbahan hanggang dito sa reception. Thank you. Teka, lasing ka na yata Nakailang kopita ka na ba ng alak niyan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin kong namumungay na din ang kanyang mga mata palatandaan na marami na talaga siyang nainom. Ano kaya ang nangyari sa babaeng ito? Maayos naman siya kanina pero heto siya ngayon. Nag-iba na naman ihip ng hangin. Moody talaga. Yeh, I know. Hindi pa ako lashing cows. Hindi ko alam bakit feeling ko ang lungkot-lungkot ko. Supposed to be ako ang maunang magkaasawa sa angkan natin Ako ang panganay na apo nila lolo at lola, tapos ako itong hanggang ngayon walang jowa, bigkas niya. Di lumabas din ang totoo. Nagsisimiento siya dahil wala siyang jowa. Mas masarap palang kausap itong pinsan ko kapag lasing. Lumalabas ang katotohanan. Hayaan mo na. Darating at darating din ang tamang lalaking para sa iyo. Bata ka pa naman Walang dapat na ipagmadali, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napaismid. Right. Walang dapat na ipagmadali. Shit naman kasi sa lahat ng bagay late ako. Ni hindi ko nga maipasa-pasa ang mga subjects ko sa school, kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makakawala sa mga notebooks at ballpen. Kainis. Bakit ba napakahina ko, bigkas niya. Naupo na siya sa tabi ko kaya naman napatayo na din si Jaylord.
Suminyas siya sa akin na magbabanyo lang daw kaya kaagad na akong tumango. Magandang makausap ko itong pinsan ko para mapayuhan. Mukhang deep inside may tinatago itong frustrations eh. Bakit ba kasi naging kahinaan niya ang pag-aaral? Iyan tuloy, hindi siya graduate. Parang gusto ko na ngang mag-asawa para hindi ko na makita sa mga mata nila mommy at daddy ang sama ng loob tuwing bumabagsak ako sa klase. Nakakapagod ng mag-aral. Feeling ko talaga hanggang magiging ulyanin na lang ako, hindi talaga ako nito graduate, muling bigkas niya. Napansin kong namumula na ang mga mata nito palatandaan na nagpipigil na itong umiyak kaya naman hinawakan ko na siya sa kanyang kamay. Ano ba kasi ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Liban sa pag-aaral, may iba ka pa bang gustong gawin? Nakangiti kong tanong sa kanya. Napansin kong saglit itong nag-isip sa katumango. Meron pa. Iyon ay ang makahanap ng isang asawa na kagaya ng asawa mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Ang labo talaga ng babaeng ito. Ilang saglit lang bumalik din si Jaylord galing sa banyo. Niyaya ako nito na umiskapo na daw kami sa party dahil mukhang pagod na raw ako. Siyang totoo naman dahil kanina pa ako napapagod sa kakaistima sa mga bisita. Dahil hindi naman ako pwedeng bumiyahe papuntang ibang bansa, para sa honeymoon namin balak naming umuwi ng Hacienda Montenegro, kasama sila Lola Esmelada at Lolo Disodado. Makapag-bakasyon man lang at masamahan ang dalawang matanda. Alam kasi namin na hanggang ngayon hindi pa rin sila masyadong nakaka-moved on sa pagkamatay ng anak nilang si Senyor Antonio. Saglit lang wife, kasalukuyan naming tinatahak ang mahabang pasilyo papunta sa presidential suite kung saan exclusive lang para kay Jaylord ang naturang kwarto nang pigilan niya ako. Nagtatakang napatingin tuloy ako sa kanya. Kakatapos lang ang kasal natin kaya dapat lang nasundin natin kung ano ang nakasanayan ng lahat, nakangisi niyang bigkas sa akin. Bago pa ako nakapag-react naramdaman ko na lang ang pagkabig niya sa akin kasunod ng pagkarga. Impit pa akong napatili dahil sa gulat pero tawa lang ng tawa itong asawa ko. Wala tuloy akong choice kundi ipulupot ang dalawa kong kamay sa kanyang leg sa takot na baka mahulog ako. Alam ko sa sarili ko na simula noong nagbuntis ako dumagdag na ang timbang ko. Since ginusto niyang buhatin ako bahala siya. Pagdating namin sa aming suite buong ingat niya akong ibinaba sa kama. Siya na din ang nagtangal ng mga aksesoris ko. Pati gown ko siya na din ang naghubad. Lalo ko tuloy naramdaman kung gaano ako ka-special sa kanya. Teka lang, maligo muna ako, bigkas ko sabay tulak sa kanya. Tanging ang mainipis na pang-ilalim na kasuotan na lang kasi ang natira sa katawan ko. Kahit naman ilang beses niya nang nasilayan ang katawan ko, ayaw ko pa rin naman na hinahalikan niya ako na amoy pawis ang katawan ko. Ayos na iyan. Remember, honeymoon natin ngayon. Ayaw kong mabitin ngayong gabi kaya pagbigyan mo na ako, malambing niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi. Ano ba ang sinasabi niyang mabitin? Kailan pa siya nabitin gayong halos gabi-gabi may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Walang kasawa-sawa at walang kapaguran itong asawa ko. Ilang saglit lang, napuno na ng pinaghalong ungol naming dalawa ang buong paligid. I love you, B. I love you very much, paulit-ulit na bigkas ni Jaylord, habang walang humpay niyang ipinadama sa akin ang langit sa piling niya. Mahigpit din ang pagkakapit ko sa kanya, dahil pakiramdam ko malulunod na ako sa magkahalong damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. I love you too, Jaylord Montenegro. Ikaw lang at wala nang iba. Till death do us part, bigkas ko at muli kong idinampi ang labi ko sa labi niya. Simula ng mga sandaling ito, alam namin pareho na lalong titibay ang aming pagsasama. Lalo na at ikinasal na kami at may basbas na ng simbahan at Diyos ang pagsasama naming dalawa.